Dr. Erica Davillo. Doc Erica, si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Yes, sir. Magandang umaga po, Sir Danny Buenafe, and sa lahat po nanonood sa atin po ngayon. Talagang full name pa. Talagang thank you very much for guesting again dito sa ating programa. Anyway, napapanahon itong pag-guest mo uli dito sa amin dahil naglilipa na itong mga unregistered tsaka yung mga counterfeit, lalo na itong dengue vaccines na tinitinda sa market, lalo na dyan sa mga social media. Ano ba ang isinasagawa natin dyan sa hanay ninyo sa Philippine Medical Association? Paano ba malalaman, lalo na dito sa mga na nagiging biktima ng scam? Yes, sir. So, nung last December 23 po, 2025, so naglabas nga ng advisory ang FDA or ang Food and Drug Administration regarding dito sa mga fake na dengue vaccine. Pero alam naman po natin na hanggang ngayon is hindi pa siya naaprubahan. So, ang ibig sabihin lang po nito, maraming mga Pilipino ready na pong tumanggap ng dengue vaccine kasi wala naman po magbebenta kung walang naghahanap na ng bakuna. So, ngayon po, hanggang ngayon, naghihintay pa rin tayo na maaprubahan ng FDA yung atin pong inaapilang bakuna pagdating sa dengue, ang TAC-003 or ang Q-Dengue. Oo. So, kaya nga, so ibig sabihin, Doktora, since wala pa talagang FDA-approved na dengue vaccine, para doon sa mga, let's say, siyempre, pero nabubudol sila dito sa mga social media na meron na palang vaccine, ano ho ba yung pwede nilang bantayan na red flag? Just in case merong mga nag-iinganyo na ito, bilihin mo, ganun. Ano ang mga dapat nilang bantayan? Siyempre, sir, unang-una, dapat talagang bantayan. Yung mga ganyang klaseng bagay po dapat sinusumbong natin sa kinauukulan, lalo na po sa FDA and DOH. Okay. Kung may mga nakikita man tayo sa mga ating social media or may mga taong lumalapit sa atin nagsasabi na legit itong mga ganitong klaseng bakuna, wag po tayo maniwala. Although the vaccine is ginagamit na sa over 40 countries sa iba-ibang bansa, kasama na yung mga neighboring countries natin dito sa Asia, katulad ng Indonesia, Malaysia, and other countries, Latin America and Europe. Dito sa atin, hindi pa siya aprobado at hindi po talaga kailangan na tangkilikin dahil nga pwedeng maka-alarma or magkaroon ng harm sa kanila pag ginamit nila ito. So, ibig sabihin, meron bang mga nabiktima? Meron ba kayong datos? Let's say, yung talagang, di ba siyempre, pag ganitong hindi naman tamang gamot, may risk ito di ba, sa kalusugan nila. May mga feedback ba kayo na gano'n na talagang na biktima, talagang somehow nagkaroon ng paralysis sa katawan or whatever? Sa ngayon naman, sir, wala naman po tayong any report pa na talaga po masasabi na may mga gumamit nito. Ang nakikita lang po kasi ng FDA ngayon is marami lang nagbebenta sa social media or online. Maraming mga naglalabas ng mga fake po. And isa nga po sa isinusulong namin ngayon is sana nga po mabigyan na po ng approval. Kasi para maibigay yung tamang dengue vaccine or yung totoong dengue vaccine dito sa ating bansa. Bigyan ko lang kayo, sir, ng ng update. Nung nakaraang pong taon since 2025, kala ko nga, di ba, remember, kala ko nga last year, sabi mo nga baka by the end of the year, natapos na tayo ng 2025, we are now February 2026. Ano nga pala ang update para lang doon sa mga interesado rin magkaroon na finally ng dengue vaccine? Yes, actually, sir, last month po, nagpunta po ako personally sa opisina po ng ating presidente. Inaabot ko po personal yung aming hinaing na sana po is mabigyan ng pansin at ng matutukan po yung pag-aproba ng dengue vaccine na to. Bakit po? For the last 2025, ang Pilipinas po merong 285,109 dengue cases. Wow. Kung maalala mo, sir, nung nag-report ako sa inyo last time na naging guest nyo ako, ang dengue cases natin is nasa 156,000 lang. Wow. Almost double siya before matapos ang taon. And kung tutuusin, ang susunod na sa Asia is ang Vietnam, kung saan 168. So, sobrang laki ng agwat. And sa mga namatay naman po, dahil sa dengue cases, ang Pilipinas merong 1,132. Ang susunod na po na bansa dyan is Indonesia, na meron lamang 541 and the rest less than 100. So, ganun po kalaki yung number ng cases and ng namamatay dahil lang sa virus dengue. So, kailangan na po talaga nating bigyan ng diin and action na sana hindi na po kasi kaya, sir, ng vector control Napakarami ng mga vector control na inilabas, mga programa, yung 4S natin naging 5S na, pero talagang kailangan na rin po talaga natin ng tulong ng vaccination.
Okay, So Doc. yun po sir, Oh. tulong. So binanggit mo na mas mababa pa nga yung deaths, reported deaths sa dengue dyan sa Indonesia, tapos at saka dyan sa cases naman dyan sa Vietnam. Ito ba mga bansang ito, meron na silang dengue vaccine? Yung ibang mga bansa po meron na, katulad po ng sa Indonesia. Mhm. So yung mga cases po nila dati na tumaas, bumaba na po ngayon. Because of So the yung dengue pinakita vaccine. natin, yes Yo. po, because of the dengue vaccine and the vector control. And of course, kasama na yung mga clinical management ng mga doktor sa mga bansa na yun. So, So sana po sa atin, sir, yun, mabigyan rin po ng pansin ng FDA na bigyan na po ng approval yung itong dengue vaccine. Actually, sir, ginagamit na siya in over 40 countries. mhm. Kasama na po ang Europe dyan, kasama na ang Latin America. And almost 18 million doses na ng dengue vaccine ang napamimigay or nagagamit sa iba-ibang bansa sa buong mundo. Itanong ko lang, Doc. Bali, pag available in other countries, 40 countries, ito ba ay pwede nila ipasok sa Pilipinas? Kunwari, para at least matreat nila yung mga ibang mga biktima dito? Pwede ba nila ipasok? Actually, sir, po, kasi dadaan pa rin po ng ating FDA. Kasi Hindi pwede, no? po, kailangan po nating maisip or maalala na iba-ibang bansa is meron po iba-ibang regulasyon pagdating po sa iba-ibang klase ng gamot. Kasama na po dyan ang bakuna. Siguro po, bigyan natin ng benefit of the doubt, syempre, ang ating FDA, na pinag-aaralan po talaga nila maigi. Kasi nga, syempre, may mga naging history na dati. Tama. Although, ang dengue, ang Q-dengue or TAC-003, itong bagong ang vaccine ngayon is approved na po ng WHO and dumaan ng free qualification with the international standards. Ano po ibig sabihin nito? Dumaan na po siya and inaprubahan siya ng World Health Organization pagdating po sa safety or kaligtasan, efficacy, yung visa nito at yung quality and kalidad. Kaya siya ginagamit sa other countries po. Approval na siya, may approval na siya ng World Health Organization. So meron na pala, dumaan pala sa pre-qualification process ng WHO, tapos so masusing di ba, investigasyon na yung safety, efficacy, dumaan na pala dito sa mga yun nga, yung mga parang mga para maiwasan na nga yung risk. Ano ba ang naririnig nyo? At saka sabi mo last month ba yung nakipag-usap ka na sa Office of the President. So anong feedback? Bigay po ako, sir, ng letter namin from the Philippine Medical Association. That's the second letter po na aming inain from the Philippine Medical Association and Dengue Coalition na bigyan po ng pansin na yung sa pag-aproba po ng dengue vaccine. Naisabit ko lang po yung letter, nag-reply naman po ang Office of the President na bibigyan raw po nila ng pansin at doon at babalikan daw po kami kung ano raw po yung mga magiging desisyon pagdating po dito sa dengue vaccine. Sa pero syempre bakit sa Office of the President, di ba nyo pinadaan din niya sa DOH kay Secretary Ted Herbosa? Actually, sir, kasama rin naman po natin ang Department of Health dito. Actually, sir, nung last year, yung nagkaroon po tayo ng meeting with the, nagkaroon po tayo ng summit, dengue summit, dumating po ang ating Department of Health Secretary and kasama po natin siya sa pagsuporta po, sa pagsupo ng dengue dito sa ating bansa. So for us po, kaya lang din po namin ditinaan sa Presidente is para malaman nila kung gano'n na siya ka-alarma. Kaya nga. So would you say, pag sinabi mo ba alarming na? Kasi for a record na sinasabi mo, 285,000 cases noong 2025, alam ko, dengue, very prevalent yan sa atin, lalo sa bansa natin. Marami mga ganitong lamok. Ibig sabihin, lalo na yung mga kabataan, marami pa mabivictimize. Kung dumaan na sa pre-qualification process yan, dito sa efficacy, at saka yung sabi mo nga, yung safety, what's giving FDA the long yung time to decide on that? Yun po siguro, sir, yung kailangan nating sagot mula po sa kanila. Yes, sir. At saka sir, ang dengue ngayon hindi na po siya seasonal, hindi na lang siya tuwing tag-ulan. Kung maaalala nyo, 2025 first quarter, nagbigay ang Quezon City ng outbreak news sa area nila. And before end of this year, the Quezon City again announced a dengue outbreak. So imagine niyo hindi lang siya basta tuwing tag-ulan na. So all year round, tumataas na po ang kaso ng dengue. Delikado. Oo. So at least sa pamamagitan ng programang ito, sana makatulong tayo at kung nakikinig ang FDA, madali na. Kasi last week din, nakausap ko na rin, binigay ko rin ng kung anong update, yung yung mismong spokesperson ng FDA, nakausap natin si Attorney Kean Borlado,
Tungkol naman dun sa mga Yes, sir. fake medicines, pero tinanong ko rin yung tungkol sa update sa dengue vaccine. So siguro with all this mga push, I hope na magkaroon na ng konsiderasyon dyan, no, Doc? Yes, sir. Totoo po yun. At saka isipin po natin, sa panahon ngayon, hindi lang po mga bata yung natatamaan ng dengue, pati po mga matatanda. Marami na po mga dengue cases na lahat po ng age is nagkakaroon na po talaga. And lagi nga po natin sinasabi, dapat po talaga walang namamatay dahil lang sa maliit na kagat ng lamok ng dengue. Pero Doc, itong January at saka ito papasok ng February, anong datos natin? Meron pa rin bang masasabi natin na may ano pa rin, hindi pa rin ganun ka stable, at ibig sabihin is it manageable naman ang cases ng dengue? Sir, for now, sir, same pa rin po siya. So tumataas pa rin po ang kaso ng dengue sa ating bansa. Actually, sir, depende rin po sa demographics sa area. Okay. Pero syempre, saan region ang parang prevalent o yung parang marami ang nangyayari, rampant? Kung maalala ko, sa Cebu po, nagkaroon din po ng pagtaas ng dengue. Bakit? Kung naalala nyo, nagkaroon ng typhoon. Okay. So basically, pag mga ganong area, nagkakaroon ng mga stagnant water. Isa po yun sa mga iniisip or consideration natin. Next po, dito sa Quezon City pa lang, dito sa Metro Manila, mataas na rin po. So, yun po, sir. Sige. Nako, maraming salamat sa oras, Doc, at saka sa update dyan sa dengue vaccine. Salamat!